dami ng aberya. Hindi ko alam. Wala yung mga bagahe namin. Hirap. Ang gusto ko suminaw. Hindi ko alam paano ko ito sasabihin, pero hello everyone and welcome to my vlog! Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Kung di nyo pa ako fina-follow i-follow nyo na ako. And welcome to the Europe series of my vlog! Yes, you heard it right. Sobrang excited ako to share na pupunta tayo ng Europe. Dito ako ngayon sa Ninoy Aquino International Airport at tayo ay lilipad from Manila to Paris, France. Bonjour. Ganyan. Croissant. O kaya ano ba? O kaya ano ba yung mga French words na alam ko? Oui. Voulez-vous coucher? Joke lang. Huwag yun. Anyway, yes, you heard it right. Pupunta ako ngayon ng Paris, France. And I am so excited because this is a big trip. At least for me, this is a big trip. This is a trip na plinano ko noong July 2024 pa. So, 1.5 years yung paglo-look forward ko sa trip na to. Today is December 18, 2025 at tayo ay finally makakalipad na. So, ayun, very excited ako. What to expect dito sa European Travel Series? Pupunta tayo ng France, Italy, and Spain. Doon ako mag-spend ng Christmas and ng New Year! Oh, I'm so excited! So for the first part of our trip, solo lang. Tapos, mimit ko yung mga friends ko na yung mga colleagues ko dati, mga katrabaho ko dati, nung nagtuturo pa ako sa University of Santo Tomas. And yun, magi-Christmas and New Year kami together. Tapos babalik ako ng Pilipinas from Barcelona ng January 8. So, 3 weeks yung travel natin. Anyway, bago ko lumipad, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga requirements of going to Europe. So, unang-una, kailangan nyo ng valid passport. So, yung passport nyo, kailangan valid for 6 months. Yan. Para makalis ka na ibang bansa, kailangan mo talaga ng passport. So, yan ang una. Pangalawa, kailangan mo ng Schengen visa. So, yung Schengen visa, isa siyang madugong. I would say madugo, pero isa siyang, I would say challenging yung pag-apply ng Schengen visa. I will share to you sa mga susunod na vlogs kapag settle down na ako sa Paris kung ano yung mga requirements, ano yung pinagdaanan ko sa pagkuha ng Schengen visa. Kasi madami akong pinagdaanan sa pagkuha ng Schengen visa. Kinuha ko yung Schengen visa ko sa Embassy of France in the Philippines. So, yan. So, valid passport, Schengen visa. By the way, kung may Schengen visa kayo, yan ay yung magiging access sa different countries in Europe. Sa mga certain countries in Europe. I think mga 20 plus. Ito yung number of countries na pasok sa Schengen visa. And since pupunta nga tayo ng France, Italy, and Spain, lahat yon ay pasok sa Schengen visa. Pangatlo, ano pa yung kailangan ninyo? Kailangan nyo ng e-travel. Yes, kailangan nyo ng e-travel na i-fill out nyo sa website na nakikita nyo sa inyong mga screens. Madali lang naman yan i-fill out. Pang-apat, kailangan nyo ng plane ticket. So, for this trip, binook ko yung aking plane tickets through Qatar Airlines. From Manila to Doha, may stopover tayo doon. And from Doha to Paris, France. And yung flight natin pabalik is Barcelona to Doha, tapos Doha to Manila. Binook ko yung flight ko noong November 1, 2025 at ngayon ay December 18, 2025. So 1.5 months bago yung trip ko. Doon ko binook yung flight ko at yung total na nagastos ko for the flight ay 59,950 pesos. May mga nakita akong mas murang flights sa Skyscanner through other airlines. Pero nakita ko na ibubook mo siya through a third-party app or hindi directly sa airline. Dahil nga medyo malayo-layo ang trip natin, doon ako, parang mas kampante ako kung ibubook ko mismo yung flight ko sa mismong website ng airline. Para just in case magka-aberya, directly doon yung kausap ko. Yung airline mismo yung magiging kausap
kausap. So, ayun, sobrang excited na ako. As in, parang, pero to be honest, the days leading to this, hindi ako super excited. Parang I'm feeling so anxious kasi first time kong hindi mag-Christmas with my family. I'm also anxious kasi yung budget, kasi going to Europe, it's going to be expensive. Ano pa ba yung mga other preparations na ginawa ko for this trip? Una, nag-book ako ng accommodations. So, yung mga accommodations namin, binook namin through Airbnb and through Klook. And tip ko lang, kung magbubook kayo through Klook, gamitin nyo yung discount code ko na Bougie Baviera Klook para katipid-tipid naman kayo kahit papano sa inyong mga travel expenses. Pangalawa, nag-prepare din ako nag-book din ako ng eSIM. Yan, eSIM. Pero yung first 5 days natin sa Paris, libre ang ating eSIM. Matanong nyo, bakit libre? Saan galing yun? Kasi it's a freebie. So, freebie saan? Bumili kasi ako ng Disneyland Paris ticket. Pag bumili ka ng Disneyland Paris ticket through Klook, merong libre eSIM for 5 days. 5 GB worth of data. Yan ay kung sa Klook nyo ibobook. Pero yan ay also because yan yung current promo nila ngayon. Binuko lang to 2 days, 3 days ago, December 15, December 16. So, ayun, medyo mahal yung ticket ng Paris Disneyland. Pero pinush ko na. Ginamitan ko na lang din ng Bougie Baviera Klook na discount code para makatipid-tipid ako. So, kung magbubook kayo ng mga attractions, Disneyland tickets, gamitin nyo yung code ko. But, however, I think yung ibang Disneyland walang discount. So, anyway, pupunta na ako sa gate ko kasi excited na ako. I'll take you through my flight and sa mga ganap natin ngayong first day sa Paris. So, I do hope you stick around and mag-subscribe kayo kung di pa kayo nakasubscribe dahil I'll take you to a journey here in Europe. Tara, let's do this! Boarding na kami dito sa Qatar Airways. Kita niyo ba yung likod? Ito na yung plane namin. Nagbo-board na yung mga ibang pasahero. Pero ako, gusto ko, isa ako sa mga huli. Sa mga dulo. Para mas kalmado, mas konti. Pero sa totoo lang, gusto ko na talagang pumunta doon kasi na-excite na talaga ako. Time check, it's 9:30 a.m. Wala pa akong tulog kasi tulog ako kagabi mga 1 a.m. Tapos nagising ako ng mga 4 or 3:30, ganun. Just in time for my flight. So ito na, check na. Pwede ba dito? Yes. Thank you. Pasok na ako. Yes po. Vlogger po. Hello! Sige po, salamat. Nahuli niya ako. Nahiya ako. Today, medyo kinilig ako ng flight kasi medyo madami nakakilala sa akin dito sa flight. Yes! Wala lang, kinikilig ako. Pero, low-key. Ayun na, this is the plane. By the way guys, first time ko palang mag-fly with Qatar Airways. Sabi ko kanina, the Qatar Airlines. Through Qatar Airlines. Pero first time ko. Tapos first time ko rin pupunta sa Doha. Yung sa Hamad International Airport. Tama ba? Hamad International Airport. So 9 hours yung biyahe from here to Doha. From Manila to Doha, 9 hours yung biyahe. So darating ako doon, mga 7 p.m. na ng gabi. So sana daming pagkain sa plane. Kasi medyo nagugutom na ako. Excited na ako. Yeah! Electronic devices and mobile phones to flight safe mode. Smoking and the use of... Hello, nandito na ako sa loob ng plane at nandito ako sa economy seat. Gusto ko ipakita sa inyo yung upuan ko. So, merong television. Mamaya, nanonood-nood tayo dyan. May remote. And then, ito, akin tong water bottle na to. Tapos, binigyan na kami ng blanket, pillow, tapos may headphones. And then, ano to? Unboxing. Oh, pwede pang para matulog. Nice. Tsaka may medyas. Delayed yung flight namin. Pinakabahan ako kasi 1 hour lang yung layover ko. So, dapat 2:25 yung dating namin sa Doha. Pero yung alis ko from Doha papuntang France ay 3:20. Pero na-delay yung flight namin dito sa Manila. Dapat 9:30 yung alis namin. 9:57 na. Hindi pa rin umaalis yung plane. So, shucks, abot kaya ako. Nakabahan ako. Feeling ko hindi ako aabot. Hindi ko alam kung ano mangyayari. Meron akong kasama si... Saska, hi! At meron kami kasama hindi pwede magpakita. Joke lang. So, sabi, good luck.
Sila yung support system ko sa transfer ko to Paris. Sana umabot. Abot. Bibilisan. So, nag-serve na sila sa amin ng first snack of the trip. Merong crunchy corn, meron ding apple juice. Sabi nung katabi ko dito, meron pang isang round ng snacks, tapos 2 meals for this trip. So, hindi tayo magugutom for today's trip. Pero kinakabahan ako guys kasi yung flight ko, so delayed nga, 'di ba? Apparently, meron lang akong 20 minutes to transfer kung hindi maagang darating yung eroplano doon sa airport. Pero, wini-wish ko na lang na sana instead of 9 hours yung flight, maging 8 hours para mas mahaba yung oras ko. By prayers. By prayers! Yes po. Iba talaga pag may mga insider ka dito, meron ka mga connection. Joke connection, kakakilala ko lang. Hindi kasi natin pwede ipakita yung face niya kasi malalaman nyo na Nepo baby yung kasama ko. Joke lang. Ito yung lunch namin. So, may binigay na bread, merong mango mousse, merong orzo, parang green daw siya. Merong 3 options, braised beef, pesto pasta, tsaka bangus sisig. So, ang pinili ko ay bangus sisig. Wow, may gulay pa. Wow. Saya ko may gulay. Masarap yung pasta nyo. Ako masarap yung bangus. Sa tasa. Ano yung Bangus. Bangus sisig. Masarap. Orzo. Ano yung orzo? Parang dessert ba to? parang appetizer, pero family of pasta siya. Appetizer Mukha siya. mukha siyang rice. Interesting. Akala ko ito na yung kanin. Parang appetizer siya. May cheese siya, no? Sarap. Usually beef talaga yung favorite ko eh. Pero wala. Ito naman yung dessert. Yung dessert mo, tikman lang natin. Sarap. Sarap yung dessert. Pagutom lang ako. Kinakabahan ako. According to our plane, sabi dito sa plane, ang arrival daw namin sa Doha ay 2:30 p.m. At ang boarding ko from Doha papunta sa Paris ay 2:30 p.m. Nakabahan ako. Aabot kaya ako kasi yung flight namin. So, kailangan ko yung isa sa mga unang lalabas dapat ng plane. Tapos tatakbo ako papunta dun sa gate kung saan yung boarding ng Doha to Paris. Tapos dadaan pa ako ng transit security or transit gate. Nakabahan ako. Pag na-miss ko yung flight ko, yung next flight is 1 a.m. Pero sana libre yung flight ko papunta. Tapos yung bagahe ko, hindi ko alam kung makakaabot din pa siya sa flight. So, good luck sa akin. Prayers. Sinakabahan ako talaga. Ayoko ma-miss yung flight ko. Grabe. Unang araw pa lang ng flight, may aberya na ako. Grabe. Hindi pa ako nakakarating ng France, may aberya na. Hindi ko alam. Delay kasi yung flight sa Manila eh. Sina-strategize namin ngayon ng katabi ko kung paano yung gagawin para efficiently makapunta ako dun sa boarding gate ko just in case. Kasi hindi pa namin alam eh kung saan yung gate namin, saan kami bababa, saan magde-deplane. So, game pa, no? So, mostly, dito tayo ipapark ng aircraft sa sea. So, pag, for example, dito tayo binaba, yung gate mo, A or B, magte-train tayo papuntang A. And pag sa sea na malayo, kailangan natin mag-train. Pero kung dito ka lang sa sea malapit, So, kung bibigyan mo ako ng ilang percent na aabot ako sa tingin mo? Realistically. 75. Oh, ang taas. Like, gusto ko lang i-lift yung 650. Lord, 50-50 na ako. Lord, ayoko na. Grabe. Anxiety. So, since nasa-stress na ako dahil hindi ko alam kung aabot ba ako sa flight ko papuntang France, dumating yung bago nating pagkain. So, ang in-order ko ay chicken asado. Meron tayong chocolate mousse with vanilla. Then we have the bread. And yung appetizer ay potato salad. Tapos kumuha rin ako ng coffee. So, pare-pares na kami ng kinuha ng mga seatmates ko. Grabe. Kinakabahan ako kung Kaya minamanage ko na yung expectation ko na hindi ako makakalipad ngayong gabi. So, matutulog ako sa airport. Pero, sana libre yung flight ko mula Doha papuntang France. Kasi parang hindi ko na-afford magbayad ng panibagong flight. So, ito yung chicken asado. In fairness, sarap. Sarap. Asado. Hindi lasang pusa. OA.
So, ang sistema natin dito ay kainin muna yung main na pagkain bago kainin yung appetizer. Kainin natin yung appetizer. Sakto lang. Sakto lang. Kasi ito yung dessert. Chocolate mousse with vanilla. Sarap. Masaya ako dahil may gulay. Excuse me, Paris? Paris? Going to Paris? Going to Paris? Paris? Hi, where's the E4? Hi, going to Paris? Still? Yes, oh my God, thank you very much. Talaga, kuya. Hindi ko na. Yung bagahe ko po. Kaya yun, sir. Thank you. Pleasant life po. Relax ka lang. Napaniwa ko, kuya. Magkakatamot mo. Hindi ako makapaniwala. Kala ko dito na ako matutulog. You came from the Doha flight? Yeah, Oh, shit, me too. it was a long way. It's crazy. Hinga muna. Huwag na kayong tumakbo sa loob, sir. Okay na yun pag nandito. Yung bagahe ko, okay pa, no? Thank Thank you. Huwag na kayong tumakbo sa loob, sir. Gusto mo? Joke lang, OA. Grabe! Niyak ako. Ang mahal ng flight eh. Hirap. Hindi ako makapaniwala na umabot ako sa flight. Grabe yung takbo ko. Hinintay daw nila kami. Ganun pala yung feeling ng hinihintay. Sana all! Yes! For the first time, hinintay ako sa buhay ko. Thank you, Qatar Airways. Sabi nila, hinintay daw nila kaming mga nag-fly from Manila. Hinintay nila ako. Hello! I'm so tired. I ran so much. I think I'm gonna be a marathoner. Just kidding. Thank you. My God. Grabe, alam nyo ba? Ayun lang yung aeroplano namin, no? Yan, ito, yan. Pero wala, ang layo ng iniikot ko. Ano ko ba dumaan dun sa transfer desk? Pero I'm happy. Nakaabot na ako dito sa aeroplano. Ang lala talaga. Hingal na hingal ako. I think ang sarap ng tulog ko ngayon sa aeroplano. Hey guys, hello. So lang pakita sa inyo ang aking window view na napakaganda. It's sunset over Qatar. Ganda, grabe. Clouds. Ayun, ang pula nung anong vibe, pero wala lang. Grabe yung nangyari sa akin ngayong araw. From early morning flight, tapos yung uncertainty na makakatch ko yung flight ko from Doha to Paris. And ngayon, nandito na ako sa Qatar Airways. Na ako sa flight ko from Doha to Paris. Ang saya, parang naghabol ako ng flight. Siguro, it's also a learning experience para sa akin. Parang iniisip ko nga pa ako nagkamali. Kasi nung binuko yung flight ko, yung main consideration ko, gusto ko yung pinaka maiksing travel time lang possible. So, nung nakita ko na ito yung binigay sa aking flight ni Qatar Airways, ito, may kita nyo dito sa screen na to. Sabi ko, sige, yan na lang, ipapush ko na yan. Kasi 1 hour lang yung layover. Hindi ko na-consider na, what if magkaroon ng delay sa flight? Ang next scenario na posible na gawin ko kanina, mag-overnight ako dun sa Doha Airport and I will take the first flight papunta sa France, which is 1 a.m. Dumating kasi kami mga around 2 p.m., 3 p.m. Na board ko yung flight na nabili ko. Starting ako sa Paris ng 8:30 p.m. Puro isa sa mga realizations ko rin ay sinabi nung mga attendant doon na hinintay nila yung mga flights from Manila. And I think if I'm not mistaken, narinig ko na hinihintay din nila yung mga passengers na nag-fly from Bangkok. Yung may connecting flight, don't get me wrong, I'm very thankful na hinintay nila kami. At the same time, naisip ko na yung mga passengers na on time,
hindi nila alam ata na hinintay nila yung mga may connecting flight kagaya namin. Parang nahiya lang ako na dahil na-delay kami siya nahiya, hinintay ng buong flight yung mga pasahero from Manila. But again, don't get me wrong, I'm still very thankful. Anyway, see you later. Papakita ko na yung paglapag natin ng Paris. Good night! Alapag lang namin dito sa Paris. And guess what? Wala yung mga bagahe namin. Hirap. Ang lala. Hindi ko alam kung ano mangyayari kasi today is December 18, 2025 at sobrang lamig sa labas. Ito lang yung meron ako. Tapos bukas pupunta akong Disneyland so hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam. Titingnan natin kung ano mangyayari. So time check, it's 10:10 in the evening. Hinahabol ko pa yung hinahabol ko pa yung last train papunta dun sa accommodation ko which is 11:50 p.m. So 10:10 p.m. pa lang ngayon. Sana nag-fill out ng form yung mga yung mga naiwanan din ng luggage. Pero hindi nila kayang accommodate daw ng sabay-sabay kasi malilito daw sila. Parang ganun, may ganun silang sinasabi. So ako isa sa mga huling mag-fill out ng form. Tapos kinakabahan ako kasi tingnan mo yung dala ko, itong backpack ko, wala yung ibang damit. As in, ito lang yung dala kong damit, oh. Boom. Thank you, Uniqlo. Ito lang yung dala kong damit. Kung madedelay yung mga luggage ko, paano ako? Kasi parang sobrang lamig ata sa labas. Let me check, ilang degrees na ba yung sa labas? Paris, France. 12 degrees. Uy, 12 degrees na. Yun lang. Parang ginakabahan ako kasi tomorrow, ang dami kong gagawin, maglilipot ako. Tapos ito lang yung damit ko. Parang nanggigitata na to kasi magta 24 hours na itong suot ko. Hindi ko alam anong nangyayari. Bakit ito nangyayari sa akin? First day of my Europe trip. Ang dami ng aberya. Hindi ko alam. Gusto ko sumigaw! Nag-fill out na kami ng form kasi missing na talaga yung aming luggage. Hindi pa namin alam kung kailan darating yung luggage namin. Basta medyo malabo yung mga nangyayari. Let's see. Sir, how long are you gonna stay here, please? Can you tell me? I'll be here until the 21st. 21st the morning. of January? Well, but how long are you going to stay in the Airbnb? Just overnight. You say how long? Until? 21st of December. Guys, kinakabahan ako. Binigyan nila kami ng form. So, ito yung magiging reference namin para sa nawala naming luggage. And hopefully, tomorrow, darating yung luggage ko sa accommodation. Kung anong oras, hindi ko alam. Pero, bala ko namang matulog. What a day! Hindi ko alam kung anong nangyayari. Magpapaalam na ako sa mga kapwa kong Pilipinong na sira, nawala ng luggage. Bye-bye po! Bye-bye po. Ingat po. Bye-bye po. Ano mangyari sa'yo na? Ha? Ano na mangyari sa'yo? Hopefully po dumating yung luggage ko sa accommodation. Sige, Pero, good luck din po. Mas malala po yung sitwasyon kasi may transfers kayo. Sige po, bye-bye po. Bye-bye. Ingat. Kapit lang. Bye-bye po. Lord, di ko alam bakit. Okay, pero... Anyway, so, time check, it's 10:50 p.m. Dala na natin ang ating Ile-de-France, ang ating Navigo. Hanapin na lang natin ang train station. Dahil pupunta na tayo sa ating accommodation. Good luck talaga. Parang gusto ko magbigay sa inyo ng mga parang proper tour and all ng airport. Pero dahil nga sa nangyari, sana naintindihan nyo naman ng aking experience. So, hahanapin natin ngayon ang RERB. Dahil doon ang ating train station papunta sa Gare du Nord. Yung Gare du Nord, yun yung station kung saan, yun yung station kung saan located ang ating accommodation. Bago yung kaguluhan ng baggage, meron tayong inasikaso. Una, inactivate natin ang ating eSIM na nakuha natin from Klook. Yan. Kung gusto nyo mag-avail ng eSIM, just use my code, Buji Baviera Klook, para maka-discount kayo. At gamitin nyo rin yan for your hotels, for your activities, and all your travel needs na bookable using Klook. Para meron kayong discount. Tapos, pangalawa nating inasikaso, pumunta tayo sa
toilet. Anong ginawa natin sa toilet? Nag-number 2. Kasi halos 24 hours na tayong bumabiyahe at hindi pa tayo nagto-toilet. To be honest, yung toilet dito sa CDG, sa Charles de Gaulle International Airport ng France, hindi siya ganun kaganda. Exit na ako sa wakas. Ano to? Ang dami naglalaro sa isip ko. Ang airport na nilandingan natin ay ang Charles de Gaulle International Airport here in France. Hindi ko na na-intro sa inyo dahil nga ang daming nangyayari. Dahil ang daming kaganapan. Doon ang train station. Grabe guys, tinan mo, nakapang ano sila, puffer, proper winter attire. Tapos ako, wala. Maraming mga available options sa pag-exit from the airport. Pwede ka mag-bus, pwede ka mag-taxi, may mga car rental din. At merong Gare train station. Dito tayo sa RERB. So, bababa tayo. May elevator na tayo kasi tapos, nasa level 2. So, lalabas tayo. Hala! Lamig! Lamig na! Naramdaman ko na yung lamig. Good luck talaga sa akin. Sa mga gusto mag-DIY, kung kailangan yung mag-train station, all you need to do is to buy a ticket. Hanapin nyo na lang. Magtanong-tanong na lang kayo dito kung saan makakabili ng train ticket. Pero, might as well, bumili kayo at kumuha kayo ng Navigo. Yung Navigo, ito yung parang beep card nila. Galing pa to sa huling Paris trip ko. Kaya nagamit ko pa siya. Tapos, ang amazing dito ay pwede mo siyang i-top up sa phone mo. So ako, nag-top up lang ako nito nung nasa Manila ako. So meron na siyang load at pwede ko na siyang gamitin for this Paris trip. Parang train shuttle nila papunta sa main metro line. So, nandito tayo ngayon sa Terminal 1. Nakita niyo ba yan? Nandito tayo ngayon sa Terminal 1 at yung RER daw ay nasa Terminal 3. So meron tayo 2 stops. Dito pala sa Terminal 3, pwede kayong bumili na ng tickets. So, merong mga kiosk. Tapos gamit na lang kayo ng GCash card or credit card and makakakuha na kayo ng train tickets nyo going to your destination. So, you can easily check sa Google kung saan kayong train station bababa. As in Google Maps, dun mo lang isi-search mo lang sa yung destination mo from your current location. Bibigyan ka na niya ng direction. Nandito ako ngayon sa Terminal 3 ng Charles de Gaulle, kung ano man ang pronunciation, International Airport. Tapos papunta na ako ngayon sa RERB at mga 40 minutes yung biyahe ko papunta sa Gare du Nord Station. Try natin, sana gumana. Ha! Ang galing gumana! Yes! Umipik yung ano ko, yung ticket ko. Aha! Let's go! Here, Gare du Nord? Exactement. Thank you! In Paris, Gare du Nord, Gare du Nord 2, 감사합니다. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. Nagkansamnida ako. Ano ba yun? C'est bon? 5 minutes. Thank you. 5 minutes, Paris, Gare du Nord. C'est bon? Merci beaucoup. So, nandito yung train station sa Terminal 3. Biling. Time check, it's 11 p.m. Stops at nandun tayo sa Gare du Nord. Sayang yung OOTD ko, yun talaga yung concern eh. No? Sayang yung mga damit ko pa rin for tomorrow. So nandito na ako ngayon sa Gare du Nord at exit na tayo. Tumalon yung manong dito lang oh, yun oh. Tinaron lang niya, hindi siya nagbayad. Anyway, so umexit na tayo ngayon sa Gare du Nord at from here, lalakarin ko na lang papunta dun sa hostel ko. Pero gusto ko i-vlog to kasi kinakabahan ako. Kaya ko to gustong i-video kasi first time nating lalabas like in the outside at gusto kong malaman kung kakayanin ko ba yung lamig. Sa train kanina, halos lahat ng mga tao nandun naka-puffer jacket. Tapos ako naka-Uniqlo sweatshirt lang ako. So, exit na tayo sa main station. Tapos, hindi ko alam kung
masusurvive ko ba tong lamig ng Paris winter? This is Gare du Nord Station. So ito yung isa sa mga main stations, one of the biggest stations dito sa Paris. Naalala ko yung friend ko, dito rin siya sumakay ng train papuntang London. Tapos, dito din yung train na sinakyan ko papunta sa Orly Airport. Maganda yung location ng hostel na binuko. So, it's in St. Christopher's Inn. Nararamdaman ko na yung lamig. Ito na yung exit. Tignan mo. Hindi ako mukhang turista. Naka-low-key lang yung camera ko kasi natatakot ako yung may mga pickpocket. So na, I'm back in Paris! I'm so happy! I'm back in Paris. This is Paris at night. Ang lamig! St. Christopher's Inn. Ayan, nakita ko na. Nakita ko na yung natin, accommodation. Paris at night. Daming bike. Yung bike parking nasa gitna, oh. So, this is our hotel. So, yan ang ating accommodation. Pasok tayo sa reception at may pila. Bakit may pila? So, nagutom na ako. Tapos nandito ako ngayon sa isa fast food place malapit sa hotel. Ang pangalan niya ay Quick. So, burger place siya. Umorder ako ng cheeseburger, medium fries and ketchup. Ito yung presyo na. All in all, 7.21 euros. Mga siya, 500 pesos. Do you have a promo offer? No. Sabi ang mahal ng pagkain ko, alas 500 pesos. Gusto ko lang din kumain para mag-debrief. Actually, mga alas 12 na ng madaling araw ngayon. So yun, kain tayo ng fries. And wala, grabe, hindi ko alam kung anong nangyari today. Gumising ako ng maaga. Punta ako sa airport sa Naiya. Sobrang aga ko dun sa airport. Nakakala ko okay lang. I live from Naiya. Lipad kami from Manila. Lipad papunta sa Doha, sa Qatar. Tapos, na-delay yung flight namin sa Naiya. At yun yung unang part ng stress ko. Kasi, aabot kaya ako dun sa flight namin from Doha to Paris. Yung connecting flight. Kasi, sobrang gipit eh. Darating sa Doha ng 2:30 p.m. Pero, yung start ng boarding gate ng Doha to Paris 2:30 p.m. din. Kailangan ko pa pumunta sa transfer desk, isa-scan ko pa yung mga bags ko, ganyan. Tas ang layo pa nung transfer papunta dun sa gate. So sabi ng mga tao sa akin, hindi na daw ako aabot. Pero pwede ko naman subukan kasi naman mag-give up na ako, di ba? So tinakbo ko talaga siya. Tinakbo ko talaga mula dun sa mula dun sa, medyo nagpauna na ako, sumingit na ako pa. Hindi naman sumingit, pero binilisan ko na talaga yung exit dun sa eroplano. Tapos, kalipas ako ng takbo, nakita nyo naman kanina, di ba? Tapos pagdating dun, yun pala, hinintay naman pala nila yung mga Manila flight. So, laking ginhawa ko naman na sige, nasa eroplano na ako, makakapag-relax na ako, hindi ako makakapagsayang ng accommodation, everything will be normal. Pagdating namin ng Paris, akala ko okay na eh. Parang ready na ako, mag-vlog na ako, ganyan. Hindi dumating yung luggage namin mula Doha, papunta ng Paris. So ngayon, wala akong bagahe. Hindi ko alam, as in medyo lost ako ngayon. Hindi ko alam kung paano ako magsusurvive, waiting, habang hinihintay ko yung luggage ko. Hindi ko alam, pagpaplanuhan ko pa. So anyway, yun lang yung nangyari sa akin yun. Nawala yung luggage ko. Hindi nakarating sa destination at ngayon wala akong damit, wala akong toiletries, wala akong jacket, wala akong panlamig, wala ako na kahit ano kundi itong backpack ko lang na merong lamang mga camera, laptop. Ay, gusto ko sumigaw! Medyo nakaka-frustrate siya pero I guess this is part of traveling. Dala ko naman yung pera ko, dala ko naman yung mga cards ko, ganyan. So, survive ko, so baka mag-shopping na lang ako ng mga damit. First meal in Paris. Hindi na ako nag-effort, hindi na ako naghanap. Pupunta na ako sa pinakamalapit na kainan na makita ko from the accommodation. So, meron dito McDo, Popeyes, Burger King. Sa isip ko, meron naman sa Pilipinas eh. So, ang pinuntahan ko na lang is yung fast food na ang pangalan ay Quick
So, kain na natin. Parang ang lungkot ng burger. Cheeseburger to actually. Parang pinipi na inip na sinunog. Tigas? Pero pwede na. Yung burger medyo malungkot. 250 yan ha. At least meron tubig na libre. Buti na lang hindi ako umorder ng mamahaling burger. Ito na yung dinner ko. Sarap. Sarap ng fries. Hey guys! Ayun, so natapos na ang ating day 1 of our Europe adventure. Of our Europe series. Kahit sobrang daming nangyaring aberya. Like major aberya. I am still excited kahit sobrang daming setback na nangyari. I'm still thinking of so many positive things na, alam mo yun, itong mga nangyari during the past few hours, this is a, alam mo yun, good story to tell someday na sana hindi nyo ma-experience pero maganda lang siyang kwento, maganda siyang aral. Abangan nyo sa mga susunod na araw kung anong mangyayari sa luggage ko at syempre kung ano yung mangyayari sa ating adventure dito sa Europe. Dahil madami-dami pa tayong mga araw dito exploring France, Italy, and Spain. So maraming salamat sa panonood at salamat talaga sa mga nanonood. Alam mo, wala lang. Very emotional ako actually kasi nagsabi sa akin recently na wala naman nanonood ng channel ni Buji Narinig ko lang siya from someone na hindi ko ina-expect na sa kanya pa manggagaling. Tapos sinabi sa akin nung sinabihan niya. And kaya gusto ko lang sabihin na maraming salamat sa iyo na nanonood ngayon, umabot dito sa dulo ng video ko. Maraming salamat. Kung hindi ka pa nakasubscribe, sana mag-subscribe ka at abangan mo ang aking mga upload. Makilala mo ako and learn from me, from my mistakes, and from the stories na ikikwento ko dito sa YouTube ko. Again, maraming salamat. Abangan nyo. Dahil day 1 pa lang to ng ating Europe series. Ano ba ang adventures at misadventures na mararanasan natin. Again, ako nga pala si Buji at pwede ko mag-storytime. Kung hindi nyo pa ako pinafollow i-follow nyo na ako. Bye guys! Don't forget to like, comment, and subscribe. Yes!